kayo raw po ang producer ng controversial movie ni Direk Daryl Yap, being very, very close to you. Galit ako sa politika. Hindi kayo komportable sa buhay sa Malacanang. Bakit? Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong espesyal na personalidad ang ating makakakwentuhan. I know, kilalang kilala niyo siya sa lahat ng sulok ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Mga kaibigan, she used to be the first daughter and now presidential sister, a senator, isa sa tagapagtaguyod sa Philippine cinema at of course sa television. Mga kaibigan, let's all welcome the one and only Senator Amy Marcos. Maupay nga kulo, kay inyo nga tanan. Maupay nga adlaw. Mga kaigsuunan, mga waray nun. Waray Kamusta na nun. kayo? Ay nako, talaga naman forever and ever Tacloban and Borongan. Mga sisters, kumusta na kayong lahat? Nako, ang tagal-tagal na namin pinaplano to, hindi matuloy-tuloy. My God, sabi ko, what's important is natuloy kita At long niyan. last love. Na Ayan yun. naman. Sa aking mga kababayan, na hindi lang sa Borongan, kundi maging sa Leyte. Kasi ang daming mga waray sa Tacloban. Oo naman. Your mom, of course, is... Of course, my di mom, ba, ang your dakilang mom. waray-waray. Yes, ang dakilang waray-waray. Yeah. Maupay nga adlaw, maupay nga udto, maupay nga kulo, pa yung nga tanan. Maupay nga tanan. Maupay Ayan nga na tanan. kumusta na? Ma'am, I'm so honored. I'm so honored. Privileged, of course, na for the first time, kaharap ko kayo ngayon at makakakwentuhan. Pero nagkikita-kita naman Ay. tayo sa mga happenings ng showbiz, sa promotion ng mga sine, yung Made in Malacanang, Of course, Martyr I was or Murderer, there. nandun ka. Nandun ako. At nakikita ko 100 years ago. At ako yung nagpo-produce ng mga My former tugtog boss. sa Metro Pop Foundation. Oh, yes. Yung mga araw ng anak, ang himig natin, kay ganda ng ating musika, kung ano-ano. Ano ba yan? Alam mo, ito mga yung... 100 years ago, ika Alam mo, na. Sen, ito yung gusto kong Wala, ipaalam. lagas na, katigulangan. Oo, lagas means matanda na kami. Totoo yon. Pero alam nyo, ang hindi alam, lalo na mga bagong henerasyon, yung naging kontribusyon mo na up to now, lalo na hindi lang sa pelikula, hindi lang sa telebisyon, kundi maging sa music industry. Oo, nakakatuwa nga kasi ang totoo, nag-umpisa kami sa iba't ibang mga production. Producer na ako, 19 years old pa lang ako. Sa Wow. Cultural Center, nagpo-produce ako sa teatro. Yes. Diary of Anne Frank, kasama ng Repertory Philippines. Wow. Ako si Anne Frank. Wow. Ako na din yung gumanap ng Anne Frank. Pagkatapos noon, napunta naman ako sa Kabataang Barangay. Ayan, yung SK dati. Yung sinaunang SK. At ikaw ang bumuo nun. Oh yes, ayun. And of course, SK pa hanggang ngayon, laban-laban na lang to. Sanggunian, kalagasan, katigulangan, katandaan, aray ko po. Pero take note nakikita ko pa rin sila all over Yes, the place. Buhay yes. na buhay ang ating mga kabatch. Nakita ko, pag kabataan ang kausap, mga teenager, di naman makikinig kung magdidiskurso ka, magle-lecture ka, magpapalabas ng mga libro, hindi naman babasahin. So, kitang-kita natin na hindi talaga yan ang medium ng bata. So, napasukan ko, eto na. Kasi sa pamilya ko, ang nanay ko, mga classical music, syempre cultural center, opera, ballet, ganon. Yung type ko naman, hindi ganon. Yung type ko, popular music, pop music lang. Gustong-gusto ko ng comics, nanonood ako ng TV, at higit sa lahat, nagpapakamatay ako sa sine. Ayun, sabi ng nanay ko, purveyor of popular entertainment. And nung time na yon, yung gumawa ng luneta, si Doroy Valencia, yung dakila, Kadoroy, isa pang yes, dakila, yes, si Kadoroy. Gustong-gusto magkaroon ng music festival, pero hindi type ng mami ko. Sabi niya, hindi ko naintindihan yung mga rock-rockan na yan. At saka yung mga jazz, hindi daw niya naintindihan. Bolt in naman ako. Ako na lang, tutulong ako dyan. And that's the beginning of Metro Pop music. 1978. 1978 Yes, ba? Naku, talaga naman, 1978. takdang-takda. Oo. Wala na mga date. Wag naman lang ganyanan. Makisama, makibaka. Wag na magbabanggit ng kaaway. Uulitin ko nga Alam niyo,
kayo naman mismo And then, yung Metropop, ayun, naabutan mo those days kay Oh, Gary yes. Valenciano. Yes. Big break niya yung siya nag-host ng Cecil Awards. Oh, yes. Grabe, Yes. at saka hindi pa niya alam masyado yung kanyang sakit, yung kanyang diabetes na malala noon. Umiinom ng Coca-Cola in between, hinihimatay, nahihilo, natitense ako. Those were the days. Tapos si Ryan Cayabyab. Cayabyab. Ayan, Master. yung mga, Master, oo, Ryan maestro Cayabyab. na Yes, ngayon. yes. Talaga nakakatuwa. So, those were the days. And of course, ang nangyari pa yung nakakatuwa yung kay Freddie Aguilar kasi hindi nanalo sa Metropop. Number 5 yata siya. Basta Yes. kulelat siya. Right. Gusto ko yung kanta. Nakakaset Yung tape. anak. Yes, yung Yes. anak gusto ko kahit papano. Umaalingaw-ngaw eh. Talagang may LSS. So, dala-dala ko. At that time, cassette. Naku, ang baduy, cassette tape. Yun lang naman Yun naman ang tala meron dati nun eh. Yun At naman that talaga, time. oo. So, may dala-dala akong cassette tape. Very crude pa nga eh, di ba? Yung mga pinapadala sa Metropop, naririnig mo yung tiktilaok ng manok, naririnig mo yung mga puno, kung ano-ano naririnig mo, nagsisibak ng kahoy. Pero, talagang nangingibabaw yung anak. Sabi ko, teka nga, gandang-ganda ako dito, pero hindi binoto ng mga judges. Masyado daw folkloric. Very ethnic daw ang dating. Yes. So, dala ko sa mama ko, Ma, makinig lang kayo. Alam ko hindi kayo mahilig ng pop music, but never mind. Is this a good song or not? Nakinig yung mami ko, sabi niya, jackpot yan, ganda-ganda. And I said, it's too folkloric daw, it's so ethnic. Yes. Eh, yan ang hinahanap sa abroad. Let's go. So, tumawag na kami lahat ng ka-friends namin sa music industry. And then we pushed it in Japan. Vic Del Rosario also pushed. I also called my friends in Italy. Naging number 1 sa Europe and the rest is history. There was a time na sa top 10 ng Japan, sa top 10 hits ng Japan, 4 na version ng anak ang nasa top 10. May isang buong banda, may isang solo in Japanese, may original version ni Freddie Aguilar, at may isa pang Tagalog na ginawa nilang halos instrumental. Nakakaaliw. At saka hindi lang yun. Hindi lang actually sa Japan. Actually, all over the world. All over the world. But in Yes. Japan, it Yes. stayed in the top 10 for Oh, yes. something like 6 months or over that. Sana makahanap pa tayo ng isa pang anak. Tuwan-tuwa ako. Kahapon nandun sa Senate, si Sofronio Vasquez. Oh, Excited yes, kaming oo. lahat. We were all very excited. Voice of so, Asia. theater, pumasok na naman ako sa music. And then after that, yung sa comics naman. Kasi nga sa Kabataang Barangay, sa mga pagtuturo, walang babasahin kung libro, mabuboard, makukuhan, mabubugnot. So, ayan, ginagawa ko yung comics. Gustong-gusto ko gumawa ng comics and mga cartoons. And then, nag-TV pa ako. Na ginawa nyo na before. Yes, Oo, yung TV, ginawa ko din. Yung Kaluskos Musmos, Kulit Bulilit. Kulit Bulilit, yes. Andun, naglabasan 1977. Naku, mga date, 77, nakakahimatay. 78, yes. Si Maricel Soriano, artista ko, sikat ha. Yes. Sina Herbert, Yes. ayun, mga sikat ang artista ko. Tapos yung writer ko ng mga kanta, si Joey De Leon. Di ba panalo? Ma'am, hindi nyo ba pwedeng balikan? Kasi nanghihinayang ako kasi inabutan ko kasi mga panahon na yon. Oo, maswerte ako talaga yes, dyan yes. sa creative industries. right. And then, yung mga sine, syempre, classic na. Dalawa na yung sineng Himala. Yung classic namin ni Nora Honor, na 3 ang national artist. I'm so proud of that. Ngayon, may bago na naman sa MMFF. Natuwa Right. naman ako. Right. At yung Made in Malacanang, natuwa naman ako kasi hindi ko akalain maging blockbuster. Kalokohan lang namin noon. Kasi sabi namin, after the election, ang dami-dami naming online na nanonood. Mabibitin yun, walang mapapanood. So, ayan, gumawa kami ng sine, pumatok. Pinipilahan ng tao, napilitan yung mga sinehan magbukas. Tuwan-tuwa ako doon because nung COVID, talagang lugi lahat. Nako, close lahat ng teatro, lahat ng cinema, ang tao. Takot na takot pumunta sa enclosed, crowded space. But now, year after year, malakas naman. Pero yun nga ang gusto ko sana i-request sa iyo, ma'am. Kasi like, kayo ang founding, isa sa mga nagbumuo ng Metro Manila Popular Music Festival. At pati Way yung back- film festival. Yeah, Nauna way- pa tayo sa mga Korea, Hong Kong. Sayang, hindi natuloy-tuloy eh. Yung Metro Manila Film Festival. International yun eh. Yes. Pero bakit hindi nyo pwedeng balikan? Lalo na ngayon na
nasa Senado kayo. Malaki ang maitutulong nyo. Ngayon, ang ginawa ko, kasi laging walang budget, kasi tayo, yun sabi nila, nagre-recover pa daw, inahabol pa yung mga lugi sa COVID, humihingi tayo ng konting suporta para sa creative industries. Hindi ko naman alam, dati yung tawag lang namin, experimental cinema. Matangalan pala yun, yes, indie right. film, yung Yes, pala yun. right, Pero right. sa katagalan ng Scorpio panahon, Nights doon nagsimula. Wala nag-umpisa. Yes, Scorpio Nights. Maraming sine noon Yung Oro Plata Mata, Yes. yun, mga classic Right, na. oh, yes. Yung Scorpio Nights, nakailang remake na, kaya nakakatuwa. Temptation Island, that's the same era din Yes. At na-remake nung gobernador ako sa Ilocos. Anyway, yung Creative Industries Bill, they're supposed to put up a Creative Industries Council kasi hindi na uso ngayon ang artista o yung painter or musikero na nagugutom. Dapat industry, hanap buhay. Yun ang mahalaga, na talagang gagawing career, hindi sideline, ika nga. Kasi marami sa mga talentadong Pinoy na pipilitan na magtrabaho ng day job, hahabulin na lang sa gabi yung kanilang hilig tumugtog. Kawawa naman tayo ng ganyan. So, sana ma-professionalize natin at bigyan ng support. Yun na nga, ma'am, ang sinasabi ng marami sa mga taga-industriya. Back in 1997, bumagsak ang industriya. Entertainment, hindi lang sa telebisyon, kundi maging sa pelikula, lalo na sa pelikula. And up to this day, hindi pa talaga nakakabawi, totally, ang industriya. So, anong pwede nyong bilang senador, anong pwede nyong maitulong? Well, ang una-una nakikita ko, talagang napakamahal na manood ng sine. Hindi naman dadalawa, hindi naman iisa. Siyempre, dalawa kayo, no? May ka-date o kaya ka-friendship na dadalhin sa sinehan. Hindi naman po pwede. Mahal-mahal na 400, umaabot na 300, 400, 500 pa. Right. Ang ticket, pagkatapos noon, siyempre kakain pa kayo, mamamasahe pa kayo. Ang bigat para sa mga estudyante, hindi na katulad dati. So, dati-rate, medyo pangmasa ang sine. Ngayon parang pang-shally na Parang luxury na. Sobrang Yes, luxury. yes. That's the problem. How to bring the prices down. Kailangan mag-isip tayo, total, ang production cost natin bumagsak na ng todo at digital na. Pati yung mga projector at teatro, pwede nang mas maliit dahil digital na rin lang. Yes. So, we have to re-engineer, sa palagay ko, the theater and the cinema business kasi masyado siyang mahal. At ang katapat mo, ang mura-mura, yung mga streaming services, pay-per-view, ang kung ano-ano, napakadaming alternative sa online na halos libre. Paano mo tatapatin yan sa mga lalabas sa sinehan? So that's the big problem. Pati bus, shuttle, lahat may sine, may screen. Kaya Yes, yan ang problema, yes, yan ang kalaban mo. And you can watch it also. Right, so easy to watch cellphone, sa mobile. Mobile, I-download mo na lang ng Right, kung ano-ano. Tapos pag umupo ka sa barko, ayan, magsha-shuttle ka lang sa mga isla sa Visayas, talagang manonood ka from Ormoc to Cebu. So, ang daming kalaban ng sine ngayon sa teatro. Ma'am, babalikan ko lang yung Amy Marcos when she was still a child. Siyempre, I know you were only 10 years old nung maging presidente ang tatay mo. Yes. Right? You were only 10 years old. I know rin na hindi kayo komportable sa buhay sa Malacanang. Bakit? Ay, kasi ako pinanganak na rebelde. Talaga hindi ako sumusunod Talagang lahat. Hindi naman sa salbahe o maldita. Basta, makulit lang ako, tanong ako ng tanong. Palabasa ako yung tatay ko, tawan-tawa naman, hindi naman nagagalit. Parating sinasabi, ano naman nabasa mo? Ano naman isang 1 million questions mo dyan? Ayun, pinagtsatsagaan niya ako, ang kulit-kulit ko. Yung nanay ko, nayayamot, basta sumunod ka na, ang kulit mo. Ba't ang daming tanong-tanong? Ayun, kaya minsan, nag-uumpugan kami ng nanay ko, kasi waray-waray yun, basta Yes. sumunod ka na, ano ka Yes, ba? yes. Tapos yung tatay ko, matyaga mag-explain, ayun. Pero sa totoo lang, yung mama ko teacher, ayun. Kaya siya yung nag-encourage talaga sa akin na magbasa at matuto at wag tumigil na, yun, ikot ng ikot. Bihera yun Gustong-gusto magbiyahe tapos marami kang matututunan. Anong memories niyo when you were still young? Memories ko sa San Juan, kasi sa San Juan pa lang kami noon, nung maliliit kami, ang memories sa San Juan, napakasimpleng buhay. Yung nanay ko nagluluto, yung tatay ko nagtatrabaho, ganun lang. Ganun lang kasimple. Pagkatapos noon, medyo mas naiinis na ako, paano yung tatay ko nawawala.
parating nangangampanya, nasa politika. Tapos after a while, yung nanay ko na rin. Kasi recruit na ng tatay ko, siya yung singer, siya yung Yes, artista ko, yes, no? alright. Ganyan. Celebrity. Siya yung Oh, celebrity ng oo, papa ko. oo. Siya yung pinupuntahan ng tao at maganda siya. Higit sa lahat, waray, Bisaya, hatagan. Hatagan gihapon. At napakaganda, beauty queen. Beauty Oo, at saka oo, kwan, oo. sobrang generous. Right, Nagugulat sa Ilocos, hatag kiti hatag, basta may laman, go. Oo, hatagan tanan. After a while, pati Ilocano, alam na yung meaning ng hatag. Pag sinabi ng hatag, ayan Bigay. na, darating Todo na. bigay. Todo Oo. bigay. Oo, Ayan. Kung ano man, yung basta madali siyang hingan, kung kailangan ng tulong, ganyan. Yun, yung tatay ko, magtatanong pa yun, kasi Ilocano eh, syempre, totoo ba yan? Ano nangyari? Sino nagkasakit? Ayan, ganyan. Pero yung mami ko, walang tanong-tanong kung may laman yung bulsa. Go! Ayan. So, tuwan-tuwa sila sa mami ko. Eh, nakakatawa kasi nung time na yon, yung nanay ko, mas close ako sa tatay ko nung bata ako. Talagang daddy's And you're the girl ako. eldest, Alalay, oo, diba? alalay sa tatay ko. Pero binibiro nga ako, ngayon, habang tumatanda, mas type ko na yung mga gusto ng nanay ko, na mga art, culture, ayan. Yun ang minana mo sa nanay mo. Minana ko talaga sa nanay ko, yun ang type kong gawin, maging producer ng kung ano-ano. You are a combination of 50% Waray and 50% Ilocano. I don't know kung hati-hati, which 50% yun na up or nga down, left or right. Kaya or yun ang right. gusto kong, anong minana mo sa tatay mo, anong minana mo sa nanay mo? Well, naman ako sa tatay ko, palabas parati kong tinatanong kung ano yung maganda sa policy, miski dyan sa Senado, kung ano yung tama. Kasi mahaba yung discussion ko. Halimbawa, sa creative industries, Right. ako nagsulat ng batas noon. Tapos tinitingnan ko, teka muna, parang laos na to. Bakit hindi kasali yung digital? Samantalang digital na lahat. Tapos yung, alin dyan ang magaling para sa Pilipino? Bakit walang emphasis sa performing arts? Bonggang Pilipino dyan. Wag tayo sa performing arts. So, medyo yung palaisipan, type ko yun. Imbes na trabaho, parang katuwaan. Nag-i-enjoy ako pareho ng ama ko. So, gusto ko yun, yung mga policy at saka nagbabasa. Gusto ko nag-aaral, type ko. Yun, galing sa tatay ko yun. Ayun. Tapos yung sa nanay mo, Yung sa nanay side the arts. wala. Yung hilig ko talaga mag-produce at pati mga barkada ko, mga artist. Mas at home ako sa mga artista, songwriter, writer, yun ang mga friend ko. Mas masaya kasi yung creative juices na at least kahit nasa politika ako, hindi kasi ako naniniwala noon. Galit ako sa politika kasi parang walang pagka-creative. Puro batas, puro kung ano-ano. Pero nung naging, parang napaka-boring, di ba? Puro libro, yung mga lumang batas. Pero, yung nakita ko, nung naging governor ako, parang you have to bring your creative producer mindset sa pagiging politiko. Kasi yung mga problema natin ng mga kahirapan, kamangmangan, kagutuman, gano'n. Parang centuries old na yan. Kapag hindi ka nag-isip ng creative solutions, ng I me solution, mapapako ka na at mabuburo ka na sa problema. Kasi mga problema na yan, tagal-tagal na eh. So talagang nag-iisip kami noon kung paano. For example, yung tourism, bumongga yung tourism sa Ilocos Norte. Walang naniniwala. Pinagtatawanan nga ako. Sabi ng layo-layo ng probinsya ninyo, paano ibebenta sa Manila yan? It's 9 provinces away. Nobody will go. Sabi ko siguro naman, iba naman yung Ilocos, may ibang pangitain, baka they'll come. So nag-imbento ako ng kung ano-anong mga package for students, package para sa mga simbahan, kasi ang dami namin antique churches, Yes. package na film tourism, kung saan nag-shooting yung... pagudpod na nakilala. Pero pinakakilala talaga yung Sand Dunes, kasi doon talaga shooting lahat, yung mga Mad Max, yung mga, pati yung Tom Cruise, yung Vietnam movies. Wow, Lahat yun shooting doon. So, nagkaroon kami ng film tourism. Pati lahat ng FPJ, ang Panday. Lahat ng Panday shooting talaga sa Sand Dunes. Tapos nga yung sa Pagudpod, yung sa beach, etc. So, after a while, dumarating na. At imbis na maningil kami sa Ilocos para sa location, kami na, yung probinsya na, ang location manager. Naghahanap kami ng libre, tinutulungan namin magkaroon ng sponsor, yung mga maliliit na production Oh, I didn't know that. para matulungan sila. Kasi para sa akin,
hindi yun gastos eh, free advertising. How can I afford naman na magpalabas ng advertisement sa mga teleserye araw-araw? Eh, paano ko i-advertise yung probinsya ko? Eh di, mas libre kung mag-shooting na sila sa amin. Tapos kung ano-ano pinasukan namin ng mga unorthodox creative solutions sa parang advertising. Marketing person ka, di ba? Yes. Kailangan kabaliwan. At saka hindi na paghalo niya yung politika at saka Ayun entertainment na nga. eh. Oo. Kaya I realized na hindi pala magkalaban yung creative at saka politika. Yes. Kasi sa gobyerno, kung mag-stick ka lang sa mga lumang solusyon, mangangamote ka. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. So, nagkaroon ng maraming job sa amin. Nagkaroon ng 2.2 million tourists sa Ilocos. Kami nang sumusuko. Sobrang dami ng taon dumarating pag Holy Week. So, masaya naman kasi yung mga tao kahit papano, nagbebenta kahit tubig lang, bilang may halo-halo sa daan. At kumikita. Kumikita, may Kumikita. trabaho, naging tour guide ng kung ano-ano, pati mga lola, talagang na-recruit na namin maging tour guide sa mga museo. Masaya. Bukod sa pagiging national director ng SK or Kabataang Barangay, Yeah. na up to now buhay pa rin, ang una kayong talagang pumasok sa politika, officially no or professionally, yung naging congresswoman kayo ng Ilocos Norte, 2nd District. 'Di ba nagsimula kayo bago? Nauna pa, wala pang congress noon. Sabihin okay. kong totoo, batasan pambansa. Ay, yeah, right. Ang tagal na to. Oo. Nahiya na nga ako pag Oo. narinig ng mga bata, sabi, ano yun? Oo. Basta parang congress, parang congress. Yes. Oo. So, bali 12 years Yes. ako congress. Kaya kasi nga 12 Plus yan. Plus 9 years as Correct. governor. Doon naman talaga, in fairness, Yun. na kilala ang Ilocos Norte. Not only because of your dad, Oo. but basically ikaw, dahil nakatuto ka doon. Oo, tama. Na, diba? Sabi ko nga medyo unconventional at that time. Parang, yun nga yung utak producer ko dinala ko. Yung parang may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. Yung tourism at yung isa pa, yung call center. Walang maniwala na darating ang mga BPO sa amin. Kasi nga ang layo-layo. Pero sabi ko, ang mga BPO, pupunta yan kung may talent. Parang sine din yan eh. Yes. Yung producer pupunta ka, maski dulo ng walang hanggan, basta may talent. May talent yung mga Ilocano, very palaaral eh. Masisipag mag-aral, magaling mag-English, marinong mag-IT. So, binibida ko yung mga estudyante ko. You see, I have a very gifted labor pool. Ayun, nagbukas. 2, hindi ko akalain, isipin mo. So, nagkaroon na kami ng mga call center. At nagbibigay kami ng trabaho, hindi lamang sa Ilocos, kundi sa kapaligiran, sa Cagayan, sa Isabela, ayan, nagdadatingan. Kaya masaya naman kami. Okay, balikan ko lang, ma'am, of course, yung buhay niyo sa Malacanang, di ba? Yes. There were ups and downs, di ba? Siyempre, alam naman ng lahat ang nangyari in 1986. Di ba? This was the time you were already 30 years old. 1986, fled sa Hawaii, and of course, bakit kayo napunta sa Morocco? Kasi una akong ginigipit. I see. Kasi ang nangyari doon, nasa Hawaii ako, biglang maraming mga summons. Ang pagkaalam nila, ako yung alalay ng tatay ko na yung mga papeles ng tatay ko ay nasa akin. So, ako yung kinukulit. Pero pinapatawag ko na pinapatawag. Sabi ng tatay ko, naku, ipapatestigo ka against me. Umalis ka na nga. Ano ba itong mga ginagawa nitong mga to? So, yun ang nangyari. Sabi ng papa ko, umalis ka na. Yung nanay ko, machika yun, di ba? Marami siyang friends sa buong mundo. Pinapunta ako sa Morocco of all places. Sabi, doon ka na lang magtago manahimik. And doon ako sa Morocco. Kasi kaibigan na kaibigan niya, yung hari. Parang Imeldific din yung haring yun eh. Tsaka pinanganak rin ng July. Para silang separated at birth, mag-friend talaga sila. Ayun. Kaya nakakatuwa nga. Dahil, Gaano kayo katagal sa Morocco? matagal-tagal rin. And after that, palipat-lipat ako sa Portugal din at saka sa Morocco. Matagal-tagal din kami. Kasi hindi naman ako umuwi sa Pilipinas ng agad-agad. I came back in 19, ano na nga ba yun? 91. Oo, 91, 92. 1991. Umalis pa ako, pumunta pa kami ng Singapore. Right. Kasi yun yung panahon na nagkakasakit. Ayan, yung mga sinasabi nating allergy. Yun yung panahon na parang brown out at wala pang tubig. Ayun, nagkakasakit lahat. Tapos nag-alisan din, nagpunta sa Singapore. Finally, bumalik na kami ng 1998. Ang tagal namin nasa labas. So, natutuwa naman ako kasi yung mga anak ko, akala ko magiging foreigner. Sa dami ng pinuntahan namin, from Morocco, biglang nag-French, from there, punta sa Singapore, papunta sa Portugal. Ang dami namin napuntahan. Akala ko my kids will go abroad, pero
in the end, Pilipino pa rin, nandito pa. Lahat silang tatlo nandito. Yung eldest ko, si Borgie, tapos si Michael, and then si Matt. At meron kaming naka-schedule ng mga wedding. I know! Say mo, Congratulations nga biglang pala. may Oo. wedding ang pamilya Engaged ko. na ang bunso mo. Oo nga, tsaka Oo. si Borgie may sa wakas kasi nakailang postpone na yung kanyang church wedding. Palagay ko matutuloy Oh, talaga? na. Finally? Kasi COVID yun. Okay. Ayun, nag-umpisa sa COVID. Oo. Tapos na-postpone dahil namatay yung kanilang yung kanilang tatay. Tapos yung tuloy-tuloy eh. Anyway, sa wakas si Borgie yata ay magpapakasal na and after Finally! that, si Governor Matt naman magpapakasal na rin. Engaged na siya sa Yes, wakas oo. sa kanyang matagal ng girlfriend na Oo, si Jay- Buana. Oo, na beauty queen. si Jamie. Oo. How about si Michael? Michael matagal ng kasal since 2017. He married Cara Manglapos. Okay. So, 4 na. Nauna yung babies ni Borgie kasi postpone ng church wedding nila dahil nga ang daming hassle ng COVID. And then, yun, masaya naman dahil fight COVID kami noon, make babies. Ayan. Ilan ang apo nyo ngayon? 4 ang Wow. apo ko, masaya. 4 na. 2 girls, 2 boys. Wow! Perfect. Wow! Oo, masaya. At madadagdagan pag nag-asawa na si Michael. Ay, si Matt. Oo, si Matt. Si Matt ang Governor bunso. ng, Oo, yan. governor ng So, yun ang Ilocos. mga happy news naman namin. Naaaliw naman ako sa mga apo. Hindi naman ako masyadong conventional na nanay kasi mulat sa pool, nagtatrabaho ko, wala ako sa bahay. Pero ayan, nagkakainan at mahilig magluto, magtanim, ganyan. So, it's fun. Sino si Amy Marcos na hindi alam ng publiko? I don't know. I'm actually, I'm always at home. Hindi ako masyadong sosyal eh. Kaya nga, hindi ako masyadong bagay magpolitika kung tutuusin. At hindi ako mapalabas masyado. Hindi ako mahilig ng party-party. Mas type ko nasa bahay, manood ng sine at magbasa. So, ang mahirap sa akin, yung lalabas sa maraming sosyalan. Pero, syempre, andyan ka na at saka, siyempre, marami ka ring pinag-utangan ng loob sa mga taong tumutulong sa'yo, sisipot ka rin. Ang nag-i-enjoy ako, which is totally weird, na nagugulat ang lahat ng tao sa akin, gustong-gusto ko pumupunta sa probinsya at umiikot sa mga bukid, sa palayan. Type na type ko yun. Oo. Super funny. Oo. Yeah. Parang hindi namin ma-imagine na ganun ka. Nung kasi nag-umpisa ako dyan eh, nung kabataan barangay ako yung tagapunta sa probinsya ng tatay ko. Ako yung punta ng punta sa kung saan. And nasanay yata ako na umiikot. Natutuwa akong kinakausap yung mga nasa sulok-sulok, mga liblib. Kasi iba yung buhay doon. Siguro, Simple bakit life. kaya? Oo. Siguro dahil lumaki sa palasyo. Yung mga lumaki sa bukid, sa isla, sa bundok, para sa akin, exotic yon. Yun ang hinahanap mo. Yun ang hinahanap ko. Parang totoong buhay yon, totoong tao sila. Anong memories nyo? Memories nyo sa late father mo? Well, yung tatay ko talagang parent na parent. Kasi ang laki ng agwat ng nanay at tatay ko. Yung nanay ko parang oldest sister na namin, parang ate namin. Samantalang yung tatay ko, siya yung nag-aalaga ng lahat, siya yung in charge sa lahat. Sobrang magaling na magulang yon. Anong namimiss mo sa nakatutok kanya? Sa lahat. Anong namimiss mo sa tatay mo? Yung tatay ko, syempre namimiss kong kausap eh. Kasi nakakatuwang kausap yun, ang dami-daming alam at ang daming kalokohan sa katawan. Yeah. And of course, your message to your mom? My She's message how old to now? my mom. She's My 90? mom's 95 years old, Wow. going on 96. Wow. Talagang matibay ang waray. Wow. Ayan. Of course. Siyempre, being the eldest of the Marcoses, kay PBBM, ano ang mensahe mo? Well, syempre, mahal na mahal ko yung aking kapatid, kami ng nanay ko, at lagi namin pinagdadasal. Ayan. Na hindi siya masyadong pinoproblema ng lahat ng tao. Pinibigyan siya ng sakit ng ulo. Ang non-showbiz mong sister na si Irene? Ayun ang pinakamatinik, naka-eskapo. At very private citizen ang sister ko. Pero ang sister ko, nasa music field, sa classical music. Siya ang nagmana sa nanay ko. Nanay mo? Sa nanay ko. At marami siyang alagang orchestra at choral. Yun ang trip niya, yun ang happenings niya. Ang inyong mensahe sa lahat? Ang mensahe ko sa lahat,
pag gumagawa ka ng sine or nakikinig sa mga iba't ibang pinapasok na kanta, kasi meron na naman akong contest, may Young Farmers ako, may Young Creatives Challenge, may pa-contest ako ng 18 to 35 sa iba't ibang sektor, songwriting, animation, script writing, filmmaking, graphic novel, online content, lahat yan pinasukan, game development. 7 yun, 7 sektor, and kada isa 1 million Wow. pesos ang price. Wag isnabin. Kaya Wow. tuwa. Kasi makapag-produce na sila Yes. after that. Yes, yes. So kinukumbida ko lahat ng kabataan na may talent, ibugan na ninyo. Kung may kwento kayong kakaiba, ikwento na ninyo. At nais kong matuklasan at madingig ng buong mundo ang kwentong Pinoy. Ayan. So, nandyan, nagpo-produce pa rin ako. Ayaw paawa talaga. At kailangan pa rin kayo ng industriya. Ayan. And bago ko kayong pasalamatan, bago tayo magpaalam, may isa po akong gustong i-clarify sa inyo. Oo, yes. Kasi may isang lumulutang kasi na balita na kayo raw po ang producer ng controversial movie ni Direk Daryl Yap, being very, very close to you. Nako, si Daryl ayaw paawat niyan. Hindi, wala akong kinalaman dyan. Pinag-usapan namin, sabi niya gusto daw niya gumawa ng sine kasi si Pepsi Paloma raw ay taga-Subic. Sabi ko, naku, mahirap pasukan yan at may interest pa kaya ang tao dyan. Pinagpipilitan niya. Inaawat ko nga Sabi ko, hindi ba sakit ng ulo yan? Tsaka yung timing. Sabi niya, 40th anniversary at linapitan daw siya ng pamilya. Eto nga, si Daryl talaga, troublemaker, enfant terrible. At hindi ko maawat, talaga parati akong nagkaka-trouble dyan. Palaaway pa. Yes. Ayan, palaaway. Ang dami-daming inaaway. Sa bandang huli, nagagalit sa akin. Hindi ko lang masabi sa kanila, naku, kung kilala lang ninyo si Daryl, hindi yan nagpapaawat. Magaling si Daryl, pero pag pursigido, wala ka nang magawa. Ayun, passion project. Sinabi ko nga sa kanya, ang sama ng timing kay eleksyon. Pero ayaw paawat, andyan. Kasi linapitan nga daw siya at panahon na daw na ikwento after 40 years, ganyan. Ayan, nagkagulo-gulo tuloy. Sana magkasundo na at si Daryl naman, ang payo ko sa kanya, maghinahon. Parati ko sinasabi yan, hindi naman ako pinapakinggan. At least na-clarify niyo, ma'am, na hindi kayo ang producer ng pelikulang yan. Hindi talaga. Yes. Gusto ko pang mag-produce May 3rd. Hindi na nagkaroon ng time, May 3rd. Sana may 3rd part yung trilogy sa Marcos, yung Made in Malacanang, Martyr or Murder. May ikatlo pa Hindi pa nagagawa Yun talaga ang interest kong i-produce. At gusto ko rin gumawa ng iba pang mga pelikula. Pero yung mga trabaho ni Daryl, kanya yun Kaya lang nalilink ako ng todo-todo. Kasi very close kayong magkaibigan. Well, kaibigan ko na siya at gumagawa siya ng mga content kasama ko at nagtutulungan kami. Pero hindi lahat ng project na akin, no? Yung iba sa Viva, yung iba independent. Ito, passion project niya. Marami siyang racket. And with that, ma'am, maraming salamat for this very rare opportunity. Thank you so much. Kung meron pa kayong gustong ihabol, Wala, yung sasabihin ko na lang yung naiisip ko bilang Pilipino, na iisip mo kasi Happy New Year! Yes, at saka yes. Viva Pit Senyor! Right. Senyor Santo Niño ngayon, January tayo. Naiisip ko tuwing beginning of the year, ano nga ba yung hopes and dreams natin, di ba, ng New Year's resolution. Pero kung titignan mo, ano yung Filipino dream, apakalayo sa mga Amerikano halimbawa. Silang lahat gusto yumaman, gustong maging celebrity, gustong maging sikat. Ang Pilipino, napakasimple lang. Basta may pagkain sa hapagkainan, nakapagtapos yung anak, kahit papano may inuuwi ang bahay. Simple lang. At palagay ko, deserve ng Pilipino yan. Deserve na deserve. Ang napakapayak at simple nating panaginip. Higit sa lahat, the service to the Filipino. Yan ang aking New Year's Resolution 2025. At with that, ma'am, maraming salamat sa inyong oras na ibinigay sa amin, lalo na sa ating programang TikTok with Aster Amoyo. Maraming salamat and good luck. Thank you. Sa patuloy niyong pagsuporta, lalo na sa industriya ng pelikulang Pilipino. Mga lola basya, ang mga kwenta ng mga lola na to. Thank you. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much to Alvin, Dennis, Roland, Chef Tatung, and of course, Carla and Ems. Maraming salamat. Nutritech, thank you so much, Jos de la Luna, Everbelena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care,
Aficionado by Joel Cruz. Doc Rob's Wellness Supplements. Thank you so much to RNA Events Specialist by Richie Ann. Asia Slashes. Sugar White by Sugar Mercado. Nesta Celia Salon for my hair and makeup. Gandang Rick Reyes. Most View from Japan. Memoy.ph. Silpol Joy Furnitures. Maraming salamat Charles Solano of Solano Hotel. Colorete Clothing by Bebot Santos. Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics. Shinagawa LASIK and Aesthetics Center. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care Center. Maraming salamat to Hotbox and of course Romeo Helven. Studio Manila. Tokyo Grill, Tomas Morato. Mesa, Tomas Morato. The Red Meat Shawarma. Maraming salamat, Chef John. And with that, mga kaibigan, huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.